At ayan po guys, wala pang isang minuto. Pumasok na ang 2,990 na kinonvert ko galing sa SpayLater. So legit pa rin sa akin guys na gumagana pa ang convert to cash sa SpayLater balance ngayong February 2, 2026. So hello everyone! Magandang araw po. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay nais ko lang pong lilinawin sa inyo, lalong-lalo na po sa mga nakapanood sa last kong video, noong nag-convert to cash ako sa aking SpayLater balance, December 11 po yon 2025. Marami kasing nagko-comment na hindi na raw po gumagana ngayong 2026. May nag-comment din po na luma na raw yung video kong yun. At ito po yung nag-comment guys oh. This is an old video only posted yesterday. SpayLater is no longer supporting Maya Business QRPH. Stop wasting your time. Wow, ang sakit nun ah. Alam nyo guys, since nagsimula akong nagre-review dito sa YouTube, never pa po akong nag-upload ng mga lumang video. Lahat po ay bago po talaga yan at talagang naranasan ko talaga yan. At may mga nagko-comment pa na ayaw na talaga gumana raw ngayong 2026. So ngayon, sinubukan ko na namang mag-convert to cash. At ipapakita ko po sa inyo sa videong ito na gumagana pa talaga siya sa akin ngayong 2026. Wala po itong cut at wala po itong edit. Ipapakita ko rin po sa inyo kung anong pizza, buwan at taon ko ito trinansak para hindi nyo masasabi na nagsisinungaling ako. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito hanggang dulo dahil sa last part itong video ay may ibibigay akong mga tips sa inyo. Baka sakaling gagana na po ito sa inyo. At disclaimer lang po, hindi po ako expert sa mga ganitong online transaction guys ha. Nagbabahagi lang po ako sa matagumpay kong karanasan sa pag-apply nito. Kaya kung may mga system error man sa inyong transaction o di kaya may pagkakaiba sa ating mga application system, makikipag-ugnay na lang po kayo sa mga customer service ng Shopee o sa Maya Business. So let's start! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, to see is to believe, ito po yung araw na nag-convert ako. So ito po, February 2, araw po yan ng Lunes, alas 9:15 ng umaga. So February 3 ngayon, so kahapon ko pa yan trinansak. So ngayon ko in-upload ang videong ito, February 3, 2026. So hindi po ito luma guys ha. So nang binuksan ko na ang aking Maya Business account, so wala po talaga itong cut guys at wala ring edit. Tatakpan ko lang po yung mga sensitibong information ko guys ha, for privacy lang po. So ayan po, maglalagay na po ako sa aking Maya Business account. At ayan po, nandito na po ako sa aking Maya Business dashboard. So tiningnan ko muna ang aking wallet. At ayan po, zero balance pa po siya. And then bumalik po ako sa home para kunin na ang QR code. And then pinindot ko itong more. And then pinindot itong Maya QR. At ito na po yung QR code na ipapaska natin doon po sa ating Shopee. At may pangalan po natin dyan, nakalagay dyan po sa taas ng QR. Kung may extra po tayong phone, kailangan po natin itong pipicturan. Wala po kasing upload QR option doon po sa ating SpayLater. At pagkatapos kong napicturan ito ay in-exit ko muna itong aking Maya Business account. And then inopen ko ang aking Shopee account. Punta po tayo dito sa ating profile. And then pinindot ko itong SpayLater. And then pinindot itong Scan to Pay by SpayLater. So ayan po guys, tulad ng sinabi ko ay wala pong upload QR option dito. Kaya ang i-scan natin ay yung pinicturean natin sa isa nating cellphone.
At kapag na-scan na, ito po yung lalabas. Pay to. Makalagay po ang ating pangalan dito guys. And then ilalagay na po natin yung amount kung magkano ang i-convert natin. So ito po ang i-convert ko guys, 3,000 pesos. So pagkatapos niyan, pinindot ko na itong next. Confirm payment. So of course, ito na pong pay later ang pinili ko. At ang pinili kong repayment term dito ay itong 12 months. At pag pindot ko nitong pay now, ang next po dito guys ay ilagay po natin ang ating Shopee PIN code. Restricted po ang screen record dito guys. Basta mga password or PIN code, i-restrict po talaga yan. At pagkatapos nating malagyan ng PIN code, ito na po yung result. Na-transfer na po sa ating Maya Business account ang 3,000 pesos. So, iso-zoom in ko ang pizza dito guys kung kailan ko ito trinansak para hindi sasabihin ng iba na nanloko lang ako. I-screenshot ko ito and then iso-zoom in ko yung pizza taon at buwan. So, ito po guys February 2, 2026 at 9:20 AM. So, klaro po yan guys So, balik na po tayo doon sa successful transaction. And then, pinindot ko na itong okay. At pagkatapos niyan guys, in-exit ko muna itong aking Shopee account. And then, binalikan ko po ang aking Maya Business account kung pumasok na ba ang aking 3,000 pesos. At nandito na ulit tayo sa aking Maya Business dashboard. Check muna natin ang date and time. At ayan po, ganun pa rin, Monday, February 2. So, pinuntahan ko na ang aking wallet. So, ayan po guys, ang zero balance kanina, ngayon ay nagiging 2,995 pesos. So, same as usual guys, binawasan ng 5 pesos. So, ngayon, i-transfer ko na ito sa aking GCash account. Pero bago yan, titingnan muna natin ang laman ng aking GCash wallet. I-exit ko muna itong aking Maya Business account and then i-open ko muna ang aking GCash account. I-check na naman natin ang time and date. At ayan po, still Monday, February 2 at 9:22 AM. So sa makikita natin guys na ang laman ng aking GCash wallet ay 7 pesos and 46 centavos. Check ulit natin ang time and date. So binalikan ko na naman ang aking Maya Business account. So pinindot ko na itong deposit to bank. So transfer ko lahat ito guys. Nilagay ko ang amount dito na 2,990 na lang po. Dahil babawasan pa po yan ng 5 pesos ng Maya Business. And then check ulit natin yung time and date. At ayan po, pindutin na natin itong choose bank. So dahil sa GCash natin i-transfer, itong G-Exchange Incorporated or GCash ang pipindutin natin. And then nilagay ang aking GCash number. Aking buong pangalan na nakaregistered sa aking GCash account. Tulad po ng aking first name, middle name, at last name. And then, kailangan pang lagyan ng customer cellphone number. Ang nilagay ko po dyan ay ang aking GCash number pa rin. So, tatakpan ko lang dito yung mga sensitibong information guys para sa aking privacy lang po. And then, dito sa baba ay kailangan pa nating lagyan ng purpose. So, savings lang ang nilagay ko. At itong nasa pinakababa guys, itong remarks, pwede na nating ilagyan ito. At pagkatapos niyan, pinindot ko na itong next. I-double check muna natin guys yung mga informasyon na nilagay natin bago natin pindutin itong next. At ayan po, reviewin po natin yung mga informasyon na nilagay natin. Check na naman natin ang time and date nitong transaction na ito. So prove po iyan na hindi po ako nandaya. At pagkatapos nating ma-review ay i-click natin itong confirm. And then mag-send ng OTP ang Maya Business sa ating mobile number na nakarehistro. At dito natin ilagay yung 4-digit OTP na sinend. At kapag wala po kayong OTP na natanggap,
i-click lang itong nasa baba na resend OTP. At kapag okay na po, pindutin na natin itong submit. Deposit to bank via InstaPay in process. So in-exit ko na itong aking Maya Business account. At wala pang isang minuto guys ay may na-receive na po akong notification galing sa GCash. At ito po yun o. So check pa rin natin yung time and date. Still Monday, February 2 at 9:29 AM. So ngayon i-open na ulit natin ang aking GCash account kung napasok na ba yung pera. At ayan po guys, wala pang isang minuto. Pumasok na ang 2,990 na kinonvert ko galing sa SpayLater. At dahil may GCash card ako, sa ATM machine ko na ito withdrawin. So legit pa rin sa akin guys na gumagana pa ang convert to cash sa SpayLater balance through Maya Business. Ngayong February 2, 2026. So check ulit natin yung time and date. Ayan po, Monday, February 2 at 9:29 AM. Para sa mga nag-transact na hindi gumagana, baka makatulong po ito sa inyo. Ayon po sa aking pananaliksik, may ibang payment transaction na unsuccessful dahil raw sa mga sumusunod. Una, itong merchant category restrictions. Pagkakaintindi ko guys, baka restricted po ang Maya Business sa inyong Shopee account. Next po ay unregistered QRPH or insufficient credit limits. So i-try ninyong i-check ang inyong credit limit guys. Baka hindi na yun sapat na halaga na i-transfer ninyo sa inyong Maya Business. And then i-check din ninyo yung inyong Maya Business account kung fully verified na po ba siya. At kailangan na rin po syempre na fully verified na rin po ang inyong Shopee account. At subukan nyo ring i-clear ang inyong Shopee app cache. At subukan nyo ring i-update sa latest version ng Shopee. Speaking of new version, may nagtanong kasi sa akin na kung anong version daw ang aking Shopee app. So ipapakita ko po sa inyo guys. Ito po yun guys oh. Yan po ang version ng Shopee app ko ngayon. At may nagtanong din kung matagal na daw po ba itong aking Maya Business account. Ginawa ko po itong aking Maya Business account guys ay noong April 2024. Yun yung pinakauna kong pag-convert to cash dito sa aking SpayLater balance. So mag 2 years na po itong aking Maya Business account ngayong April 2026. So yan lang po, sana makatulong po sa inyo yan guys. Kung ayaw pa rin gumana, as I said, tumawag na lang po kayo sa customer service ng Shopee o sa Maya Business. Dahil baka system error na po talaga yan sa inyong Shopee app or sa inyong Maya Business app. So that's all for today. Sana may natutunan po kayo. Paki-like nyo lang po sa video ito kung nagustuhan nyo. At paki-share na rin sa iba para magkaroon na rin sila ng idea. At huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel para updated po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga video. God bless us all. Goodbye!